Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Ipinag-utos po kamakailan ni Pangulong Duterte na barilin on site ang mga CPP-NPA o ang mga NPA na makitang may armas. Well, tama po yan sapagkat kung hindi po sila susuko, gayong sila naman ay binibigyan ng pagkakataon na sumuko. So ang ibig po lamang sabihin yan ay talagang determinado sila na ipagpatuloy ang kanilang mga terorismong gawain. Sa makatuwid, nararapat lang po na puksain na ito. Kaya po kung makikita na sila ay may armas, unahan na po ng mga military. Sapagkat yung mga yan po ay ibig sabihin po niyan ay suicidal na rin yung mga yan bilang mga terorista. Pag nabigyan po sila ng pagkakataon na maunahan nila ang ating mga kapulisan at ang ating military, sila po ang makakapa, sila po ang ating mga kapulisan po ang mapapatay. Sa makatwid po, in defense of themselves, bilang pagtatanggol po sa kanilang sarili, dapat po patayin agad ng mga pulis at military ang sinumang NPA na makikita nilang may armas. Yan po ay ayon sa batas. At ang naipakikita po sa pamamagitan yan, na ipakikita po ng pamahalaan ang determinasyon nito na wakasan na ang CPP, NPA, NDF sa ating bansa. Kaya maganda pong development yan. Nangangahulugan po ng ating pamahalaan na hindi po nanlalamig at lalong hindi tumitigil upang wakasan ang kumpanya o upang wakasan ang kumpanya laban sa mga CPP, NPA, NDF. Sapagkat ang mga teroristang grupo po na yan ay nakikiramdam lamang sa oras na manlamig ang pamahalaan sa kumpanya nito laban sa kanila. Yan po ay magkukonsolidate, magpapalakas ng kanilang pwersa. At ang nakakalungkot po dyan, patuloy ang kanilang mga recruitment ng kabataan, mga minor de edad, lalo na sa mga kanayunan. Kaya po upang mailigtas ang mga kabataan ito mula sa patuloy na pagre-recruit ng mga CPP, NPA, NDF, yan po, dapat patayin kung pinakailangan ang mga NPA na yan upang ma-rescue ang mga kabataan na kanila pong nabubulag sa kanilang sakim na kanilang mga pansariling interest, kasakiman upang maipagpatuloy ang kanilang mga terorismong gawain. So ito lang po ang paraan. Sapagkat kung gusto po nila na hindi nila sapitin ang ganon pong kapalaran sa kanilang buhay, sila po ay susuko. At itong kautusan na ito ng Pangulo ay isa rin pong paraan upang yung mga ibang kasamahan nila na nais ng sumuko ay samantalahin ang pagkakataong ito upang maiwasan nila nga ang mapatay ng mga military at mga pulis. So to a certain degree, ito po ay encouragement din sa ibang kasamahan na nais ng magbagong buhay. Sapagkat pag nakikita nilang may ganitong katinding kautusan ang ating Pangulo na kung saan sinasabi na at first sight,
kapag nakita po sila na may dalang armas ay pagbabarilin agad, patayin agad. So yung iba mag-iisip ng malalim upang sumuko. At inuulit po natin doon sa mga kapatid natin na nais ng sumuko, mga kababayan, mga kapatid, marami po kayong dapat lapitan upang maipaabot ang inyong intensyon na sumuko nang sa ganon maiwasan ang kapahamakan na tiyak na inyong sasapitin kung hindi po kayo susuko. So maliwanag po na ang ating Pangulo ay determinado upang ito ay gawin. Kaya po kanyang ipinag-uutos sa mga kasundaluhan at mga pulis na gawin po, barilin agad kayo on site kapag nakitang may dala kayong armas. So muli inuulit po natin, huwag na po ninyong hintayin ang pagkakataon na yan na kayo po ay mapatay. Sumuko na po kayo at mayroon pong naghihintay na magandang buhay sa ating lipunan para po sa mga katulad ninyo na nais magbagong buhay. So inuulit po natin yan. Madali pong gawin yan. Kumontak lang kayo ng inyong mapapagkatiwalaan na siya po ang magpaparating sa kinaukulan upang maging ligtas, mapayapa at tiyak ang inyong pagsuko. So, magandang pagkakataon po sa inyo. Huwag na po ninyong hintayin at huwag po ninyong subukin sabihin na baka hindi totoo ang kautusan ito. Totoo po yan. At gagawin po ng mga military at pulis sa inyo kung hindi po kayo susuko. Kaya inaulit po natin ang mga pakiusap sa inyo na bitawan na po ninyo ang inyong ipinaglalaban kung mayroon pa man na ipinaglalaban at yan naman po ay walang kahahantungan. So, yan po ang ating tagubilin, pakiusap sa ating mga kasama na nariyan pa po, patuloy na naliligaw ng landas. At sa iba po nating mga kababayan, ito pong kautusan na ito ng ating Pangulo, lalo na po sa mga oposisyon, pinararating po natin, hindi po ito masama. Bagamat ito ay pwedeng mamasamain ng mga oposisyon o kritiko ng ating Pangulo. Pero hindi po, sapagkat ang positive aspect po nito ay makikita dito ang determinasyon ng ating pamahalaan na wakasan na ang terorismo sa ating bansa na dulot ng CPP, NPA, NDF. At para naman doon sa ating mga kapatid na patuloy na nasa bundok, ito po ay encouragement sa inyo na sumuko na po at magbagong buhay. Kaya po, pag-isipan ninyo. Sa ibang topic po, sa ibang issue, sinabi din po ni Madam Leni Robredo na kailangan daw po seryosong pag-aralan kung bakit karamihan sa mga Pilipino ay attached sa pamumuno ng ating Pangulo. Tama po. Dapat po ninyong seryosong pag-aralan ito. Nang sa ganon, maintindihan po ninyo
katulad ng pagkakaintindi ng mga maraming Pilipino. Dahilan upang hanggang sa ngayon mataas po ang popularity rating ng ating Pangulo. Bakit? Sapagkat nakikita po ng sambayanang Pilipino na tama po ang direksyon ng kanyang pamumuno. Siya lang po ang tanging Pangulo na nakitaan po natin na may tunay na malasakit sa masa. Kinakalaban po niya ang mga oligarkiya na matagal nang nagsamantala sa ating bansa. At kaya ito na po ang panahon upang ang masa ay manindigan sa tangkilik po ng ating kasalukuyang Pangulo. At nakakalungkot nga po dito, matatapos na po ang kanyang pamumuno. Isang taon na lamang po. Isang taon na lamang po, bababa na po siya sa kanyang posisyon bilang Pangulo. Ngunit nais pa rin ng mga Pilipino na ipagpatuloy ang kanyang paglilingkod. Bagamat hindi na ito maaari sapagkat sa saligang batas, hindi naman po siya pwedeng magre-eleksyon. At iyan po ang dahilan kung bakit ang kanyang anak na si Sara ay laging nangunguna sa mga survey bilang kandidatong pagkapangulo sa 2022. Ang tangi pong dahilan sapagkat nais na nakakaraming mga Pilipino na ipagpatuloy ang ganitong style, sistema ng pamumuno ni Pangulong Duterte. At ang tanging makakagawa lamang po niyan ay ang kanyang anak na si Sara Duterte. Yan po ang dahilan, Madam VP, kung bakit nais ng maraming Pilipino na tumakbo si Inday Sara upang maipagpatuloy ang legacy na iiwanan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ito din po ang dahilan kung bakit ang mga katulad ninyo na wala nang ginawa kundi i-criticize ang ating Pangulo. Bawat anuman ang gawin ng ating Pangulo ay kinukontra po ninyo. Sinasabi ninyong masama ang ating Pangulo. At dahil po dyan, ikaw po ay nagiging kulilat sa mga survey sapagkat nais ipakita ng mga Pilipino na hindi ka karapat-dapat na maging Pangulo at ang inyong mga kasama sa oposisyon hindi rin dapat manungkulan sa ating pamahalaan. Bakit? Una po, ang inyong pinagsisilbihan ay mga oligarchs na pinagsilbihan po ng mga nakaraang administration ni Cory Aquino, lalo na ni Pinoy, higit pa. At ng ilan pong mga naging Pangulo. Samantalang si Pangulong Duterte, wala pong takot, walang alinlangan na kanya pong binulgar at ipinakikita po niya. Nakikita ng taong bayan ang kanyang katapatan na ginagawa niya ang kanyang sinasabi. Paglilinis sa ating pamahalaan, kalabanin ang Amerika kung kinakailangan, patayin ang mga NPA na nagpapahirap sa sambayanan, patayin ang mga drug pushers.
tanggalin ang mga eskalawag sa PNP, lalo na. Inaamin po natin, hindi pa ganap na natapos o hindi pa naka 100% nakamit ng Pangulo ang kanyang ipinangako nung siya ay kumandidato noong 2016. Pero sa aminin at hindi, malaki po ang kanyang nagawa sa mga bagay na kanyang ipinangako. Katulad ng droga, sa korupsyon, at maging po sa pagpapaangat ng kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Hindi po yan maipagkakaila, Madam BP. Kaya kung inyo pong seryosong pag-aaralan ito, sigurado po pagdating sa dulo, aayon kayo sa sambayan ng Pilipino upang tangkilikin at ipagpatuloy ang ganitong uri ng liderato na sinimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ang katotohanan. Marami pong mga Pilipino ang hindi naniwala sa simula sa ating Pangulo. At kasama na po tayo roon. Hindi po natin ibinoto si Pangulong Duterte. Pero ikaw, BP Robredo, ibinoto kita bilang pangalawang Pangulo. Pero pagkatapos nating makita ang katapatan sa ginagawa ng ating Pangulo, immediately we shifted to support him. And until now, we are supporting him. Pero ikaw, binitawan na namin kayo. Sapagkat sa inyong ginagawa, nagpapakita lamang na kayo po ay kontra sa masang Pilipino. Sapagkat nais po ninyong paglingkuran ang personal nyong interest at ang interest ng mga oligarchs dito sa ating bansa. Kaya po, kung mapupunan ninyo, lahat po ng sumasalungat sa ating Pangulo, lahat po ng kontra sa ginagawa ng ating Pangulo ay bumababa po ang kanilang popularidad. Ang tingin po sa kanila ng sambayan ng Pilipino, ng karamihan po, the majority of the Filipino people considered you as trapo, traditional politicians na panay daldal na walang kapararakan. Wala namang nagagawa para sa bayan. Ang ating Pangulo patuloy po sa kanyang ginagawa. Ngunit sa halip na inyong tulungan, patuloy din ang inyong paninira. Pero sabi nga po ng isang Pangulo sa Amerika, you can fool some of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. Hindi po ninyo maluloko ang sambayan ng Pilipino. Mayroon po kayong iilan. Mayroon. Hindi po natin maialis yan. Mayroong iilan na naniniwala sa inyo. Pero wala pa po yan sa kalingkingan. Kung ihambing natin sa dami ng naniniwala sa ating Pangulo. At ngayong 2022, isinusulong po ng sambayan ng Pilipino ang kandidatura ni Inday Sara sapagkat
inaasahan po natin na siya ang magpapatuloy sa iiwanang tungkulin na hindi natapos ng kanyang ama. Iyan po ang dahilan kung bakit sa lahat ng survey nangunguna bilang kandidato sa pagkapangulo si Mayor Inday Sara. Mayroon pong ibang nag-iilusyon katulad po ng Mayor ng Maynila, si Isko Moreno. Ang sabi niya, ang pagiging pangulo, panaginip lahat yan ng mga politiko. Tama po, Mayor Yorme. In your subconscious mind, it is there. Pero maganda po sana ang sinimulan ninyo sa Maynila. Pero bistado na po kayo. Ang loyalty ninyo wala sa taong bayan. Nasa kay Jose Maria Sison. Naniniwala kayo na kaya kayo nanalo sa Maynila sapagkat tinulungan kayo ng mga makakaliwang grupo. Gabriela, Kadamay o anumang grupo dyan na pro-communist, pro-CPP, NPA, NTF. Pero tatandaan po ninyo to, Yorme, sayang batang-bata ka. Promising sana ang karir mo. But you cannot go far because the people will no longer believe in you. The people will not allow you to deliver the country to the hands of the communists, to the hands of the CPP, NPA, NDF. For that reason, you can never be a president. Mark this word. You can never be a president. Sapagkat may batik ka na. Unless, of course, in the future, you will do something that will convince the Filipino people that you have abandoned your advocacy with the CPP, NPA, NDF. Of course, at this point in time, you are going to deny it. But the fact that you cannot condemn them, the fact that you cannot declare in public that the CPP, NPA, NDF are persona non grata within the city of Manila, it goes to show that you are with them. At napatunayan naman yan sa pag-check ng background ng inyong political career. Nalaman na hindi lang isang beses kayo nagpunta sa Netherlands to talk with Maria Sison. Ikaw ay naging consultant daw ng CPP, NPA, NDF at ang nagpanalo sa iyo sa Maynila. Kaya malakas ang loob mo na labanan yung mga haligi ng politika sa Maynila sapagkat suportado ka pala, sinuportahan ka pala ng makakaliwa. Wala namang problema kung sinuportahan ka nila noon. Pwede ka pa naman bumitiw sapagkat kung sila ay mga terorista, as a public officer, as a mayor of the city of Manila, you ought to abandon them. You ought to protect Manilans from the danger of being a victim of the CPP, NPA, NDF. Naniniwala ka na walang mapapahamak ng taga Maynila sapagkat ikaw ay kakampi nila. Ang mga NPA, ang CPP, NPA, NDF are always acting not in consonance
with their promises. They are acting based on the demand of their interest. Kahit sino pwede nilang patayin, kahit sino pwede nilang sirain ang kanilang pangako sa taong yan. Sa katulad mo, kung ano man ang ipinangako nila, kung ang pagpapatuloy sa kanilang loyalty sa iyo ay mapapahamak sila. Because isa lang ang kanilang tinitingnan, ang to promote their interest by all means. Kaya napakabata mo pa. Huwag mo sabihin magaling ka sa politika dahil natalo mo si Lim, natalo mo si Erap. Kung magsalita ka, akala mo napakagaling mo na talaga. Okay sana yun, wala namang problema. Kaya lang, yung ginagawa mo, na ipinakikita mo na hindi mo pwedeng ikondena ang CPP, NPA, NDF, that is 100% negative. Sapagkat tinatangkilik mo ang kalaban ng Estado. Sinusuportahan mo ang mga terorista in that way. Kaya Yorme, you cannot go far. Tingnan natin kung mananalo ka pa next time around sa Maynila. Anyway, mayroon ka pang 2 terms. 2022, 2025. Kung tatangkilikin ka pa ulit after na makilala ka bilang isang sympathizer or supporter ng CPP, NPA, NDF. Honestly, nanghinayang ang taong bayan sa iyo. Magaling ka sana. Sa unang arangkada na ipinakita mo, hindi lamang sa Maynila, kundi sa buong bansa. Kaya nga, maraming naniniwala at kasama na tayo doon that you could have been a presidentiable by 2028. Pero sa ngayon, kasama na tayo sa naniniwala na hindi ka po pwede. Unless of course, may pakita mo na may pagbabago sa iyong attitude towards the CPP, NPA, NDF. Ito po ang katotohanan. Sa sambayan ng Pilipino po, ang ating panawagan sa ating mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan. Ito na po ang panahon. This is the time for us to shine. This is the time for us to achieve the meaningful change for this country with the leadership of President Rodrigo Duterte and his legacy. Kaya ang appeal po natin, the role that we should play is to see to it that this kind of leadership should continue. And if we want to have his legacy continued, then let us support Inday Sara Duterte. Sapagkat sigurado po na ipagpapatuloy niya ang unfinished business ng kanyang anak o ng kanyang ama kapag siya po bilang anak ang manunungkulan to succeed her father as President of the Republic of the Philippines by 2022. Magandang gabi
at maraming salamat muli ang ating panyaya na i-subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Magandang gabi muli at maraming salamat.